Hello everyone, at welcome back ulit dito sa aking channel. And today's video, may natanggap akong isang laptop. So, i-open natin. Ito ay HP. Yan, ang kanyang model ay HP ProBook 640G2. Okay, bago tayo mag-proceed sa ating upgrading, shoutout ko muna si Sir Melvin. Sir, ito na yung iyong unit at maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa akin. At share ko sa iyo ang video na to para makita mo kung paano natin in-upgrade ang iyong unit. Okay, so maraming salamat din sir sa iyong pagsuporta sa aking channel. Okay guys, proceed na tayo sa ating upgrading. Sabi pala ni Sir Melvin, kaya gusto niyang ipa-upgrade ang kanyang laptop kasi naka-encounter na siya na nag-slow down na yung speed ng kanyang laptop at yung performance ay hindi na niya nagustuhan. Kaya nag-decide na siyang ipa-upgrade kasi mas madalas na rin na-encounter niya na nagahang na yung kanyang unit. Kaya kinausap niya ako at tinanong niya kung may chance pa raw ba na bibilis yung kanyang laptop. Sabi ko naman, yes sir, meron pa talaga. I-upgrade natin yung kanyang hard disk to SSD at mas maganda rin pa mag-add tayo ng memory para mas mabilis talaga siya. Sabi pa niya, may problema din pala yung battery nito. Kapag ginagamit niya ay lagi nang naka-hook up ang kanyang charger. Yan. Kasi yung battery talagang wala na siya. For replacement na yung kanyang battery. Actually, nag-advance order na ako ng battery sa online. Nung sinabi niya sa akin na kailangan na talagang palitan yung kanyang battery. At kanina lang din ay natanggap ko na yung battery na in-order ko through online. Yan. So, unbox natin to mamaya. Unahin muna natin yung kanyang hard disk at yung kanyang RAM. Okay? So, proceed na tayo guys sa pag-upgrade. So, yung kanyang battery ay walang quick access. So, naka-built-in sa loob. At yung CPU pala ng kanyang laptop guys ay Intel Core i7. Siguro nasa mga 8th generation ito. Mga gantong model. So hindi na tayo mag-check sa BIOS niya, yung kanyang specs. Check na lang natin mamaya pag tapos nang ma-install natin yung hardware. Ito ay 14 inch lang guys. Yan. Maliit lang siya. So yung model na to guys ay may touchpad dito at may mouse pointer din siya dito. Parang style ng IBM. Yan. Okay. So, sa front view niya, so, yung kanyang front panel ay yung indicator ng kanyang LED. Dito sa kabilang side ay yung kanyang optical drive. Ito yun. And then, dito naman sa kabilang side ay kanyang Ethernet port, dalawang USB port, DVI at Type-C port connector. Yung kanyang headset, 3.5mm jack, kanyang charger, at yung kanyang memory reader. Sa likod, meron siyang BGA connector. So, wala na siyang HDMI, meron siyang DVI. Yan. So, yung kanyang speaker, dito sa side na to. At meron din siyang fingerprint. Guys, ito pala yung model na laptop ng HP ProBook na na-open mo siya ng 90 degrees. Yan. Astig, di ba? Kaya mas maganda yung gantong model para safe yung kanyang hinges, matibay yung hinges niya. Hindi basta nasisira. Okay, so meron siyang 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9. Yan, 9 na screws. So, unscrew muna natin yan, guys. Yung kanyang battery ay naka-built in sa loob, kaya wala tayong i-disconnect. Okay, double check natin. May naiwan pa. Okay, wala na. So, gamitan natin ng card para ma-open natin. And guys, madali lang siyang buksan. Okay. So, ito yung kanyang hard disk. At ito naman yung kanyang RAM. Check natin yung RAM kung ilan ang capacity niya. Kasi sabi sa akin ni Sir Melvin ay mag-upgrade din tayo ng RAM. Okay guys, so ito ay 4GB. 4GB yung kanyang RAM. Actually, meron na tayo na purchase na 4GB. Additional 4GB and total of 8GB. Okay, so install na natin to. Okay. Okay guys, so kailangan nating i-remove din yung kanyang battery para matanggal natin yung hard drive kasi walang access. Actually, papalitan din naman natin tong battery niya. So, remove muna natin. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unscrew muna natin yung 7. Okay guys, yung kanyang mga screws ay hindi detachable. Yan guys. Yan guys, kung mapapansin natin yung kanyang battery ay nag-pop up na siya. Yan. Okay. Now, unbox muna natin to. So doon sa mga nagtatanong kung saan ako umu-order ng battery sa online, ito yung company guys, hanapin nyo lang tong Kingsener. Yan. Kingsener, search nyo siya sa AliExpress. Yan. Maganda yung quality ng mga battery nila guys. Kompleto sila sa mga battery laptop, pang UPS, basta any type of battery meron sila, marami. Ma-recommend ko sa inyo ay dito kayo kumuha sa Kingsener. Okay, so open na natin. Sana pareho yung model na dumating. So meron siyang screw na kasama. Ayan. At meron siyang user manual. Okay. So, the same model naman siya guys. Ayan. Okay, the same model siya. At yung kanyang milliampere ay pareho din siguro.
Ito guys ay 11.4 volts. Meron siyang 4210 mAh with 45 watts. Yan. Check natin yung original na battery. Ito naman yung original. Yung kanyang milliampere ay 4,000. Yan. Same voltage guys, 11.4. Yan. So yung mAh lang ang medyo mataas yung ating, mas mataas yung mAh nitong ating replacement. Okay. Kaya mas mabigat siya guys kaysa dito. Pero yung model guys pareho C103XL. At ito rin ay ayan, C103XL din. Okay. So, try natin i-install. Ito yun. Pero bago natin yan i-install guys, yung battery ay replace muna natin yung hard disk. Kasi mahirap siya tanggalin pag naka-install na yung battery. Okay. So meron siyang 1, 2, 3, 4 na screws. I-screw muna natin. So ganun din yung screw niya sa hard disk. Non-detachable din. Okay, then pull up natin. Okay, yan. So ang kanyang hard disk ay Seagate at 500 GB. Yan. So ito yung i-replace natin to SSD drive. Okay. Actually guys ay meron na rin tayong na-purchase na SSD drive from Lexar Company. NQ100 ang kanyang model at 480 GB yung kanyang capacity. Okay, so i-unbox na natin to. Okay. Ayan. NQ100 Lexar Company, 480 GB. Okay. So, remove muna natin yung bracket nito guys para lipat natin dito sa SSD drive. Okay. So, meron siyang 1, 2, 3, 4. Unscrew muna natin. Okay, and then pull up lang natin. Yan. Okay. Tapos replace natin tong SSD. Okay. So, install na natin. Same procedure. And then, push mo lang. Yan. And then, i-tight na natin yung screw. Okay. Next natin i-install yung kanyang battery. Okay. Ito yung replacement na nabili natin through online. Okay.
Okay, swak na swak yung battery. Actually guys, lahat naman ng in-order ko ng battery sa King Sinner ay lahat sila ay okay. Basta ibigay mo lang yung tamang model sa kanila, ay sure na yun din ang ibibigay nila sa inyo, yung replacement model. Kasi mahirap magbalik pag mali yung model na pinadala. Okay, so balik na natin yung kanyang back cover. Ito, para ma-installan na natin siya ng operating system. Okay. So guys, mag-install lang muna ako ng Windows 10 operating system dito sa unit na to. And then i-check natin after nang ma-installan ko ng operating system, yung ating in-install na hard disk at yung RAM at saka yung kanyang battery performance. Okay guys, tapos na natin ma-installan ng operating system at double check na natin yung upgrade na ginawa natin. Windows 10 Pro 64-bit pala yung aking install na operating system at nag-install na rin ako ng mga basic na applications. Okay, so yung kanyang performance ngayon ay mas okay na, I mean mas mabilis na kaysa nung hindi pa siya na-upgrade. So, ganun na siya kabilis ngayon. Okay, ito yung mga basic apps na aking in-install. I-check natin yung upgrade ng SSD na in-install natin. Okay, so ito yun. Lexar SSD na 480 GB. Okay, so working good. Yan na yung in-install natin na upgrade doon sa old hard drive niya. Okay, so isang partition lang ang ginawa ko sa kanya guys. Yan, drive C na lang. Maximize ko na yung space niya. Yung kanyang old hard drive naman ay gagawin niya external, so meron pa siyang additional storage para sa kanyang mga files at yung kanyang mga data. Okay, yung kanyang Windows naman ay in-update ko na rin. Okay, at check natin yung ROM na in-install natin for upgrades. So, nag-install tayo ng additional 4 GB. So, dapat ang total niya ngayon ay 8 GB na. Yan, installed ROM ay 8 GB na. Okay, so dating 4 GB. So, nag-add tayo ng another 4, so total of 8. So, okay na siya. Working good na yung ating upgrade for memory. Okay, yung next naman natin ay yung kanyang battery. Kasi nag-replace tayo ng bagong battery. So, i-check natin kung nag 100% siya. Okay, so 97%. So, almost 100%. So, after ng mga 2.5 hours nating naka-charge, so nasa 97% na siya. Na-check ko naman yung kanyang yan yung kanyang Wi-Fi, working good na yan. Yan yung ginamit natin. At yung kanyang Ethernet, working good na rin. At yung kanyang Bluetooth, na-check na rin natin yan. Yan, working good na yung kanyang Bluetooth. Na-check ko yan kanina nang mag-install ako ng operating system. Yung kanyang camera din ay working good. Yan, malinaw naman. Okay, so far so good. At Sir Melvin, ready to use na ang iyong laptop at sure ako na magustuhan mo yung performance ngayon kaysa yung dati. At hindi na rin ako naka-encounter ng hanging, hindi na siya nagbabuffer.
tulad ng sinabi mo dati na matagal talaga siyang mag-execute ng application. Yung kanyang mga apps, naka-ready na siya. Nag-install na rin ako ng Microsoft Office na 2019 version. Okay. Try na natin check yung kanyang system. Ito pala yung kanyang processor ay Intel Core i7 6600U CPU running at 2.6 GHz. Okay. 8GB RAM. At of course yung Windows 10 Pro na in-install natin, updated to 22H2. 64-bit na yan. Okay. Okay guys, so kung gusto niyo mag-upgrade ng ganitong model na laptop, the same series ng ganitong HP, ay sundan nyo lang ang video na to at makapag-upgrade kayo kahit hindi na kailangan ng computer technician. Okay, so write down below lang kung meron kayong mga comments, at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So thank you very much for watching and see you on my next video. Bye-bye.